Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Mga kalingap, mga kadonis, ang pag-uusapan naman natin ngayon, munting pag-uusapan. Ito pong patungkol kay Jomar at kay Carla. Na kung saan, nung nakaraan ay aking pong napanood na pilit na tinatanong ni Jomar, ito pong si Carla, na kung ano na ba ang kanya pong kalagayan sa puso ni Carla. Na kung siya ba ay nakapuntos na kung nadadagdagan ba ang puntos ni Jomar sa puso ni Carla. At dahil dito, ako'y medyo nag-aalala sapagkat hindi ko kinakaya yung sinasapit ni Jomar ngayon. Hindi ko siya masisisi dahil alam ko naman hindi naman siya kagwapuhan at medyo talagang mahihirapang sagutin siya ni Carla. Unlike me. At may ilang pang bagay-bagay na gusto ko po ninyong malaman at ating pong pag-usapan. Let's go! Teka, may napapansin ako. Oh, akin na yan! Ano po yan? Patingin niyo ng kamay mo, akin na. May sunod ka na eh. At akin na. Patingin, ipakita mo. Sige na. Isa. Wala po. Meron ako nakita. Akin na. Ay, si tatay, wait na. Akin na, patingin. Ba't mo tinanggal? Wala po. Sa kabila. Huwag mo tanggalin. Akin na. Pakita mo na kasi. Ano to? Mag long sleeve. Oyos ba? Pogi ba? Parang napipilitan ka. Ay, opo. Ay, ba't meron? Tanong ko lang din. Kasi gusto ko kasing na-update din naman ako eh. Kahit paano nadagdagan na. Ewan ko. Siguro. Sige. Siguro? Anong siguro? Wala bang specific dyan? Siguro nadagdagan. Nadagdagan. Ganon karami. Hindi na ba konti? Kasal na to si Jomar at Carla, ha? Nay. Maiba na po sa naga yan. Asama na daw sa naga. Si Carla. Kuya, parang mababas po yan. Joke lang. Botong-boto, bro. Buto ako kay Jomar. Huwag kang masyadong magpasalamat sa akin. Magda ka man lang to. Kagustuhan ko rin lang naman. Kasi nga, gusto kita. Pasalamat. Kasi narinig ni tatay. Hayaan mo na, boto rin naman yata yan si tatay sa atin. Nakakaawa naman si Jomar. Jomar, actually, marami akong gustong sabihin sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na huwag kang susuko. Hindi porket ganyan ang kalagayan mo, ang sitwasyon mo, estado mo, kay Carla, ay panghihinaan ka na ng loob. Nararamdaman kita in a sense na marami ding nagtatanong sa akin na mga kaibigan ko na hindi naman mga gwapo kung ano ba ang dapat nilang gawin sapagkat lagi na lang silang nababasted. Parang ikaw, malamang muntik-muntikan ka na, pero dahil kalingap ka at dahil minomotivate kita, ay nagkakaroon ka ng kahit papano na tsansa. Kahit sa tingin ko, kada babasahin ko ang mukha ni Carla, ay para siyang naaawa. Ay parang gusto kang iwan dyan sa kinalalagyan mo, na para bang gusto niya nang matapos ang araw na ikaw ay nasa kanyang harapan. Yes. Very sad, no? Tinanong mo pa siya kung ano ba ang iyong puntos sa kanya, kung nadadagdagan pa sa bawat araw na kayo ay magkikita, sa bawat araw na lumilipas. At ang sagot niya, nadadagdagan naman daw. Pero hindi convincing sapagkat alam natin na kung talagang nadadagdagan ang nararamdaman ni Carla para sa iyo, Jomar, sasabihin niya ito ng buong buo at nakikita mo sa kanyang mga mata na nangungusap. Well, pwede nating sabihin na hindi lamang showy si Carla. Pero alam naman natin na kung ako, ikaw, kung ako ang nandiyan dyan sa harapan ni Carla,
malamang doon pa lang sinagot na ako. Malamang nagmamadali siya na sabihin niya yung oo, kahit hindi ko pa siya tinatanong. Hindi naman bago sa akin yan. Marami na ako narinig na ganyan. Pero ipinagpapaubaya ko na sa ito. Simula kasi nang naging kalingap ako, naging mapagpaubaya na ako sa mga lalaki na hindi abot ang level ng aking kagwapuhan at nanliligaw. Pero bilib ako sa iyo, Jomar. Ipagpatuloy mo pa rin yan. Yung iyong pagiging gentleman, yung iyong pagiging maalalahanin kay Carla, yung iyong pagiging maalaga, sapagkat isa yan sa mga nagugustuhan ng mga kababaihan na kahit wala kang itsura, basta maganda ang iyong kalooban, basta nire-respeto mo sila, makakapuntos ka. Yun nga lang, medyo mabagal, pero pasasaan din naman at dun ka rin naman pupunta. Kagaya ko, na sinasabi ko sa iyo, Jomar, naawa ko, di ba? Naawa ko sa iyo. Pero naiintindihan natin itong si Carla sapagkat bata pa siya at mas importante siyempre para sa kanya ang kanyang pag-aaral. Tama naman yun. Pero ang pagmamahal ay handang maghintay. Kaya kung gusto mong mapa sa iyo at matanggap ang matamis na oo ni Carla, mag-antay ka sa tamang panahon. Hindi lamang ako ang naawa sa iyo. Nakita mo naman kung bakit sinabi ng tatay ni Carla na ikaw ay sasama na sa Naga. Sapagkat nadinig niya ang inyong usapan. Medyo naaawa siya sa iyo. Hindi pala medyo, naawa talaga siya sa iyo. Kaya para yung kalooban mo naman ay guminhawa at medyo maibsan ang iyong sakit na nararamdaman, ang kirot, no, na iyong tinatamasa, ay sinabi niya na sasama ka sa Naga na kung sakasakaling kayong dalawa ni Carla ang magkakatuluyan. Para nga naman hindi ka panghinaan ng loob. Mahirap naman kasi na siyempre, no, medyo tentative na nga si Carla pati ba naman yung mga magulang niya ayaw pa rin sa'yo. Ano pang gagawin mo dyan? Wala kang gagawin dyan. Kailangan mo ng sumibat. Di ba? Ganun lang yun Para kang umaakyat ng panliligaw at pagkatapos ikaw ay umupo doon sa kanilang sala. No? At pagkatapos ay ikaw ay pinaglalatagan na sapagkat sila ay matutulog na. Parang ganun lang din naman yun Pero dito, sinusuportahan ka pa rin ng tatay ni Carla. Na kaya niya sinabi yun para hindi ka na masaktan, para magkaroon ka pa rin ng pag-asa. Pero kagaya ng sabi ko nga kanina, Jomar, itong pag-ibig mo kay Carla, kung loloobin, ay ipagpatuloy mo lamang. Kung sakasakali lamang, no? Kung talaga namang magkakatotohanan na at magkakatuluyan talaga, mas maganda. Alam mo kung bakit? Sapagkat alam natin, itong sila Carla ay natulungan ng Kalingap, magkakaroon po sila ng magandang pamumuhay. Magkakaroon sila ng sarili nilang bahay. Kagaya ng ginawa nyo na pinuntahan nyo na nga at inuumpisahan na ang transaksyon para sa pagtatayo ng bahay nila Carla. Subalit itong pagtatayo ng bahay nila Carla, itong pagbabago ng kanilang buhay ay hindi makukumpleto kung walang taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Na magiging kasama mo, magiging kaagapay mo sa pagtakbo ng panahon sapagkat alam natin ang tunay na kasiyahan, ang tunay na contentment ay hindi lamang nakikita doon sa mga material na bagay, sa mga pinansyal, sa mga temporal, kung hindi doon mismo sa tinatawag nating pagmamahal na hindi kailanman masusuklian ng anumang yaman sa mundong ito. Papa Jomar, ituloy mo lang sapagkat nandito lamang kami para suportahan ka. Huwag mo akong isipin sapagkat hindi ako magiging hadlang sa pag-iibigan nyo ni Carla. Yun lang. Maraming salamat sa inyo.